Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready na matulog. At welcome po sa ating Sunday episode ng ating G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana and Daddy Health and Lifestyle Tips. Okay, so ngayon po ay nag record talaga ako ng panibago at updated na video dahil po ay nagkabuhol-buhol po ang ating mga videos na-upload for the past 2 days. Kasi po nag-advance recording po ako. Unfortunately po ay ang aking mga video po ay nag-skip ng isang araw at nag-play po ang video ko ng one day ahead. So ang pang Friday, Saturday ang na-play. Ang pang Saturday, Sunday ang na-play. So hindi ko na po maayos. So gumawa talaga ako ng pang Sunday, Sunday talaga. Okay, so syempre kayo po ay aking binabati muna. Dito pa kami sa Las Vegas as per recording time. At ang topic po natin for today ay walang iba kundi how to prevent headaches. Ayun, so paano po natin ma-avoid ang headaches? At sino ba sa inyo dito ang palaging may sakit or headache? So ang headache po ay is a sign of different kinds of yung sakit ng ulo na pero ito po ay dinudulot po ng iba't ibang mga reasons. Hindi lang po ito dahil ay 'di ba, pag pumunta ka sa doktor ay papainumin ka lang po ng gamot para sa sakit ng ulo or pain or for headache, 'di ba? Pero syempre, iba't iba naman yung mga rason kung bakit meron tayong headaches. Dapat nating malaman 'yan kung ano yung mga rason na 'yan. So, una sa lahat, ang pinakauna ay syempre dehydration. Pwede hindi naman ito in order pero dehydration is the first process, the first cause of headache. So, pag natuyo po yung katawan natin, syempre dehydration po isa sa mga reason. Ikalawa po is kulang ka ng tulog, 'di ba? Kulang ka sa tulog at kulang mapahinga yung inyong brain at syempre yung brain natin ay palaging pagod po yan. Stress is also a factor kung bakit po tayo nagkakaroon ng headache. Ano pa po? Posisyon or ating bad posture. Okay, bad posture is also a reason, one of the reasons why tayo ay nagkakaroon ng headache. And posture and standing, walking, running, so yung mga posture na yan. At syempre, ang posisyon natin sa pagtulog, yun po, mga sanhi. Syempre, too much caffeine is also a cause. Okay, at hindi kumakain, na gutuman, nalipasan ng gutom, pwede po yun. And of course, extreme temperatures. So may mga tao dyan na expose sila sa mga extreme temperatures at sila po ay galing sa mainit talaga na lugar at biglang napunta po sa malamig and then vice versa. Okay? So, yung iba, syempre, tawag dito, hangover, so may ininom or meron silang nagawa na nasobrahan po ang katawan nila, kaya po sila ay nagkaroon po ng headache. Okay? So, ano pa po, may kinain na hindi kaya ng katawan nila or hindi nagustuhan ng katawan or may naamoy po sila na medyo mapanghi or hindi magandang amoy, kaya po sila ay nagkaroon ng headache. And of course, from sports injuries or may mga injury or may meron silang mga fall, mga past na mga injuries or accidents before na nag-cause po ng trauma sa kanilang brain. At ano pa po yung mga other reasons? So maraming reasons po yan, mga masters. At si G natin ay umaakit naman ng puno. Pero hindi natin yan, ayaw natin yan gawin ni G. Kasi hanggang ano lang po si G, hanggang dyan lang po. Hindi siya natin pwedeng pakitin ng mas mataas pa. At baka po ay makalabas po siya. Kasi pero mahirap na po siya ibaba mamaya pag medyo nasa taas na po siya. Alright, so yun po mga masters, yung mga ka-G.
So, yun po yung mga different causes. Few of the causes lang po yan. Hindi naman po lahat-lahat ay nasabi natin. Pero meron tayong mga other causes na pwede nating i-discuss at pwede nating ayusin. Diba? Alright, so ibaba muna natin si G. Dahil po ayaw ko talagang si G na umakyat pa na mas mataas. Kasi delikado mamaya at maka po si G, makalabas. Tatalon po yan siya sa kabilang bakod. Okay? So, dito ka na ng G sa baba. Sa baba ka lang, ha? Alright. G will just stay at the bottom or at the level of the floor or the ground. Okay. So, ano po yung mga pwede natin gawin para po natin ma-avoid ang headaches? Okay? So, syempre, ang pinakamaganda dyan is identify natin kung ano po ang cause ng headache. Diba? So, hindi lang po basta-basta na magbibigay tayo ng mga solusyon, kundi po nakaayon po yan sa problema. Okay? So, we'll give a few examples, mga masters, mga ka-G, kung ano po yung mga pwede nating ibigay ng mga solusyon. So, number 1 is exercise. So, of course, we have to exercise to keep our body fit. And of course, exercise can also enhance relaxation. Makakapagpalabas po tayo ng happy hormones, papagpawisan po tayo, ang mga toxins po ay lumalabas sa ating katawan. Number 2 is sleep. Diba? Importante din po ang tulog. Dahil po ang tulog ay, yan po ang isa sa mga hindi natin mapagpapalit. Diba? Kung 8 oras ang tulog mo, o 5 oras lang, o 2 oras, hindi mo yan maipagpapalit sa ibang tao. Yung tulog na tinulog mo, yan po ang tulog na makabenefit lang ng katawan mo. Diba? Sa katawan natin. Okay? So, stress management is very important as well. So, when you say stress management, yan po kung paano po natin aliwin ang ating sarili, kung paano po natin i-control, or paano po natin ma-divert ang ating mga sarili sa mga ating mga stressful activities po na nasa paligid po natin. So, marami po ang mga stress management ng mga techniques, mga masters. So, stress management is like, for example, you can go watch a movie. You can also do go with your friends, go out with your friends, and you can also play games or go to swim in the pool, and you can also perform a lot of or sometimes you can also join with your friends. And sometimes it's also better, mga masters, mga ka-G, na meron ka mga sariling mong mga activities. Okay, so swimming, meron kang mga parties na atinan, family gay or family events, and meeting with friends that you haven't met for a while, diba? Mga masters and mga ka-G, pwede po yan, mga ganyan na mga activities. Okay, so next will be limit caffeine. So, ang caffeine po ay isa sa mga chemical na pwedeng mag-cause po ng headache pag nasobrahan po. Pag nag-rely na po ang ating katawan sa caffeine, ay pwede siya maging sanhi po ng headache. Okay? So, hanggang dyan ka lang, G. What is this? I don't know what this is. You have something stuck in your nose. I don't know what that is, but I have to remove that. Okay? Okay. Alright. So, G is supposed to go down from the tree. She's not supposed to climb some more because that's too high, and she might I might be able not to. I might not be able to get you from the tree because it's too tall and it's gonna be cold later in the evening. Alright, mga masters and mga ka-G, pasensya na at kinukuha po natin si G sa puno kasi po siya ay
gustong umakyat. Alright, so stress management is also one of the best thing, as I mentioned earlier. Aside po sa stress management, limit caffeine, and of course, hydration po. So, we are supposed to drink 6 to 8 glasses of liquids a day. 6 hanggang 8 baso ng tag 250 ml or let's say 2 liters. 8 na 250 ml na warm, regular temperature, room temperature, or hot tea or water or anything that is not so cold. So, hindi po tayo nagpo-promote ng cold drinks. Kasi po ang cold drinks po mga masters, it has the capacity to para po ay patigasin po ang ating kaugatan, patigasin po ang ating sirkulasyon, di ba? Right, so hydrate yourself and always remember not to drink liquids with your meals. Try to make sure that you give at least an hour interval between your liquids and your meals. Bakit? To make sure that your enzymes are able to digest and perform their tasks, especially in the metabolism processes of food. And so what the food will be converted into nutrition. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito na muna tayo. At kita-kits tayo mamaya sa premiere marathon ng Bahay Kulitan. Siyempre, meron tayong 4 na host. At pansamantala po ay wala muna ako, hindi muna ako mag-host at ibibigay muna natin yan. Si Bro RMG Bernard at ang mag-host in behalf sa akin, and then followed by Yams FW Vlogs, and then Rowena Milares TV and Merle Estani Vlogs. At siyempre, babalik na rin kami sa El Paso as of recording tayo, as of this time, mamaya. Alright, and this is your one and only Master Worm. God is great. Yahoo!